Hello, Dr. Gan Montenegro po ulit. Mm, Wide format kasi medyo, the feeling ko medyo matagal tayong mag-uusap eh. So more than 3 minutes. Okay, so yan, ayusin ko lang. Alright, so pag-usapan natin yung latest, tungkol dun sa latest news na batang namatay dito sa Cavite area. Bakit ko sinabing dito sa Cavite area? Kasi nandito yung practice ko, Bacoor and Imus. Pero itong batang to somewhere dun sa Upper Cavite. Anyways, so ito. Ang news yung bata daw namatay dahil napainom nung pang-deworm. Kasi kumbaga resulta pagkatapos nung deworming program nung school. Alright, so himay-himayin natin. Pero please take note na ang information or ang comments ko is nakabase lang dun sa information na available sa news sa social media. Wala pa akong personal knowledge kung ano yung nangyari doon sa bata, no? So ito, pagbabasihan lang natin yung sa news. So ano ba yung nasa news? Ang news may deworming program yung school, tapos napainom yung bata, namatay. Tapos ang nakalagay doon sa cause of death is septic shock at saka CNS infection or central nervous system infection, no? So himay-himayin natin. So deworming program, ang ginagamit nila sa regular, normal na nagkakaroon ng deworming program ng schools. This is usually in coordination with the Department of Health or sometimes with the local government, no? Yung municipal health office ng lugar ninyo. So most of the time this happens twice a year. Bakit? Kasi ang routine deworming programs ginagawa every 6 months, no? So yun yung interval ng routine deworming na ginagawa natin dito sa Pilipinas. So kahit naman ako, kapag nagdi-deworm ako, I recommend na every 6 months mag-deworm, lalo yung mga 1-year-old and older, no? Kasi masyado mataas ang helminthic infections natin dito sa Pilipinas. Anyways, so regular walang problema dun sa deworming. Ngayon, ano yung ginamit? Ang ginamit is albendazole. Okay, so this is a chewable tablet na ito yung kadalasang ginagamit sa mga health centers. May times na humihingi kami sa health centers para kahit pa paano ma-distribute din namin dito sa mga private patients namin. So in general, yun yung ginagamit natin, no? Sa albendazole, safe yung safety profile niya is maganda. Right? So madaming bata na ang nabigyan ng albendazole. Most of the time ang mga kinakatakutan naman ng magulang, it's not that the meds aren't effective, but they're worried actually kung hindi nga mas kinakatakutan nila yung tawag dito, yung kung may lalabas bang mga bulate sa bibig, sa ilong, sa mata, kung saan man. Yun ang kinakatakutan nila. Anyways, so albendazole is safe. No, masyadong madami na tayong ginamitan ng albendazole. Albendazole is also related to Antiox. No? So yung Antiox naman, ang gamit nun is instead of albendazole, it's mebendazole. Alright, so magkamag-anak yung dalawa. Parehong ginagamit for worm infection. So for deworming, no? Ngayon, mebendazole ang binibigay ko sa mga patients kapag ayaw nilang pumunta sa health centers. Kapag meron silang mga anxiety or qualms, go to the health center and ask for the albendazole. So mebendazole yung binibigay natin. Anyways, sabi ko nga safe, no? So madami ng bata ang nabigyan ng mga batches ng gamot na yon. Alright. And besides, this is a routine deworming program. Binibigyan niya ng isang tableta. Ang laman ng tableta is 400 milligrams of albendazole. Mas matapang pa nga yung binibigay ko sa mga pasyente ko, kasi binibigay ko sa kanila is 500 milligrams of mebendazole.
Sa mga gamot, tatandaan natin, meron niyang therapeutic dose at saka meron niyang toxic dose. So, yung therapeutic dose ng mebendazole and albendazole is masyadong malayo from its um, um, toxic doses. Alright. Now, ano ang usual na um, side effect kapag uminom ng albendazole? Tandaan natin, ang albendazole is is a medicine made out of chemicals. So, palagi, halos lahat ng medicine merong kaakabay na risk of allergic reaction. So, pwede magkaroon ng allergic reaction yung isang tao sa lahat ng mga gamot. Kay paracetamol man yan, kay mefenamic acid yan, kay amoxicillin yan. Pwede tayong magkaroon ng allergic reaction doon. Okay, so take note of that. So, commonly sa albendazole, yun lang naman ang magiging problem natin is allergic reaction. So, magpapantal, yang minsan mahirapan huminga, pero mostly rash. No? And very few ang nakaka-develop nung rash na yon. Very konti, mas konti. So, we're done with albendazole. So, ang common, again, ang common reaction yan is rash. Pero yung iba, sumasakit yung ulo, nagsusuka, no? But which last for like a few minutes lang naman. Alright. So, after ng albendazole, let's go to, so, nabigay na natin yung gamot. Routine deworming, binigyan yung gamot. What's next? Puntahan natin. So, unfortunately, merong nawalang bata na demise or namatay. Bakit daw? Ang kinamatay daw is septic shock and CNS infection. So, let's talk about septic shock. No, pag sinabing septic shock, pag sinabing shock, nangyayari yung blood pressure at yung daloy ng dugo sa umiikot ng katawan is kumukonti. Yung BP bumabagsak. No? So, ayaw natin yon. Kahit na anong sakit, pwedeng umabot sa shock. No? So, halimbawa, lalo na with septic shock. So, for example, ang ano natin is merong pneumonia. So, yung infection, yung bacteria, pwedeng pumunta na sa dugo and may cause septic shock. Pag yung dengue, pag malala yung dengue, causes hypovolemic shock. No? Bakit? Kasi yung BP bumabagsak pa rin, hindi dahil sa infection, but because yung tubig dun sa loob ng mga ugat, nawawala, lumalabas. Then, we have also another form of hypovolemic shock, kinakatakutan natin, is kapag nagtatae. No? So, madaming nawawalang yung fluids or electrolytes, bumabagsak yung blood pressure sa mga nagtatae. Kaya minsan nanlalamig tayo. Ayaw natin yon, and that's why pinapainom tayo ng electrolyte drinks at sinesuruhan. Okay, so merong septic shock. Ibig sabihin, merong infection yung bata. You don't get infection from albendazole. No? So, most of the time, again, ito, haka-haka lang kasi hindi naman natin alam yung details ng kaso. Meron ng infection yung bata. Right? So, from the get-go, nung nabigyan siya ng pang-deworm, meron ng infection yung bata. Hindi natin alam kung gaano katagal na, pero hindi biglaang nagkakaroon ng sepsis ang isang tao, bata man o matanda. And then, we go to the CNS infection. So, yung CNS infection, ang pinakang common dyan, yung tinatawag na meningitis. No? So, narinig na natin lahat yan. Dami tayong narinig na meningitis. Infection yan sa utak. No? Not necessarily sa utak, pero dun sa balot ng utak sa meninges. Alright. So, it can be the other way around. It can be the sepsis that initiated or caused the meningitis, or it could be the meningitis that caused the sepsis. Pero both ways, parehong infection. At hindi magandang infection. No? Hindi yan yung tipong ubot-sipon lang na nagkaganyan. So, hindi yan yung biglaan. So, again, most likely,
meron ng sakit yung bata at hindi lang kaagad na hindi napansin or hindi nag-manifest. So, hindi natin alam kung ano yung nangyari. Lahat to nakabase dun sa news clippings and social media. So, we go back. Ano ba? Yung albendazole can cause infection and sinus infection. Masyadong malayo, no? Masyadong malayo, no? Kasi gamot yun eh. Hindi yun, walang dalang mikrobyo. So, hindi natin alam kung saan nakuha ng bata yung mikrobyo. But from the information that we've gathered, it's most likely did come from the albendazole. Okay? So, in short, parang kami na nasa medical field na nagko-comment yung mga ibang medical vloggers, kung papansinin mo, medyo hirap kaming paniwalaan na namatay yung bata dahil dun sa albendazole at yung albendazole ang nag-cause ng CNS infection at ng septic shock. Alright, so kung meron pa kang ibang tanong tungkol sa deworming at saka yung tungkol dun sa septic shock at saka CNS infections, mag-comment lang po. Now, natatakot ka na pabigyan ng pang-deworm yung anak mo na galing dun sa school, natural naman yan. That's a natural reaction. Ang problema is magkakaroon yan ng matagal na effect sa isip ng mga magulang. So, personally, I would still give the albendazole chewable tablets. But if you're really worried, pumunta kayo ng mga private clinics and then may alternative naman. Nga lang, syempre, may bayad. And, I might say, hindi pwedeng hindi nyo purgahin yung mga anak ninyo. Dahil masyadong madumi ang Pilipinas para sabihin na hindi imposibleng magkaroon ng bulate yung anak ko. Alright? So, magpa-deworm and then may options kayo, may choices kayo. You can still trust your government or you go to your private pediatricians for the deworming programs. Alright, so hope this helps. Sana nakatulong mapaliwanagan ng lahat-lahat. Ito po si Dr. Dan Montenegro. Bye-bye.